Noong 9 gulang pa lamang siya, noong Enero ng taong 1779, nagpatala si Napoleon sa isang relihiyosong paaralan sa Autun sa Burgundy, France. Dito, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsisikap na matutunan ng isang bagong wika at upang ihanda ang sarili para sa mahigpit na kurso sa Collège Militaire sa Brienne. Pagkaraan ng 4 na buwan, umalis si Napoleon para sa Collège Militaire sa Brienne-le-Château. Halos 6 na taon siyang nanatili sa prestihiyosong kolehiyong ito na napapaligiran ng ilan sa mga pinakamayamang bata sa Europa. Bilang isang batang Corsican na may malakas na accent at mahinang odus ng wikang Pranses, madalas siyang nakaramdam na siya ay naiiba. Kahit na siya ay may marangal na katauhan, hindi siya mayaman at siya lamang ang Corsican sa paaralan. Ang kanyang matrikula ay tinustusan na nagparamdam sa kanya na mababa, habang ang karamihan sa iba ay nagbabayad ng kanilang pag-aaral. Nang matapos niya ang kanyang pag-aaral noong 1785, namatay ang kanyang ama na nagdulot ng paghihirap sa kanilang pamilya. Kaya nagpatala si Napoleon sa 2 taong espesyalisasyon sa artillerya sa École Militaire sa Paris na natapos niya sa loob lamang ng 1 taon. Sa panahong ito, nabighani siya sa mga karerang militar ng mga dakilang general gaya nina Alexander the Great, Julius Caesar, at Frederick the Great ng Prussia. Nang magtapos siya, natapos niya ang ika-42 sa 58. Ang kanyang taga-suri, ang tanyag na siyentipiko na si Pierre-Simon Laplace, ay nagsabing siya ay magaling sa matematika at may kaalaman sa kasaysayan at heograpiya. Ang batang ito ay magiging isang mahusay na mandaragat, deklara niya. Si Napoleon ang unang Corsican na nagtapos sa paaralang ito at, pagkaraan ng ilang linggo, tinanggap niya ang isang komisyon bilang tinyente sa hukbong Pranses. Sa edad na 16, nagsilbi siya sa Valence, Douai, at Auxonne, kung saan ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagbabasa tungkol sa mga taktika ng mga tanyag na general. Bagaman panahon iyon ng kapayapaan, nakatagpo si Napoleon ng kapayapaan na napakapurol. Sa isang liham sa kanyang ina, isinulat niya, "Wala akong gagawin kundi magtrabaho, 1 beses lang ako nagsusuot ng uniforme sa 8 araw. Kaunti lang ang tulog ko simula nang magkasakit ako. Magre-retire ako ng alas 10 at bumangon ng alas 4 ng umaga. 1 araw lang ako kumakain, alas 3 na mabuti para sa kalusugan ko." Nilinang din ni Napoleon ang ideya ng pagiging isang manunulat, pag-akda ng isang nobela at isang kasaysayan ng Corsica. Ilang beses siyang bumalik sa Corsica at naging kasangkot sa politika, ngunit kalaunan, ang kanyang pamilya ay kailangang umalis patungong mainland France. Habang siya ay nakatalaga sa Auxonne, kasangkot siya sa mga pagsubok ng isang pang-eksperimentong artillerya na baterya sa ilalim ng pamumuno ni Baron Dutheil. Sa panahong ito, bumuo si Napoleon ng mga ideya tungkol sa digmaan na gagamitin niya sa kanyang buong karera. Credits, salin at pananaliksik ng iyong pangalan. Nang bumagsak ang Bastille noong 1789, winasak nito ang lumang kaayusan at nagbigay pag-asa sa isang batang opisyal ng Corsica, si Napoleon di Bonaparte. Ang pangako ng revolusyon na ang galing ang batayan, hindi ang kapanganakan, ay naging pag-asa para kay Napoleon na palaging pakiramdam ay taga-labas siya sa militar ng Pransya. Nakita niya ang pagkakataon, bumalik siya sa Corsica, sumali sa politika ng revolusyon, at sinimulan niyang hubugin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sundalo at isang manggugulo sa politika. Ang magulong panahong ito ang nagpabago sa kanya mula sa isang malungkuting tagalabas tungo sa isang revolusyonaryo na naghanda para sa kanyang pagangat. Hinangaan ni Napoleon si Pasquale Paoli, ang maalamat na pinuno ng Corsica, at umasa siyang matutulungan niya itong gabayan ang isla sa bagong French Republic. Ngunit ang pangarap ni Paoli ay kalayaan ng Corsica, hindi ang pagsasanib sa revolusyonaryong Pransya. Nagkawatak-watak ang kanilang alyansa. Tinawag ni Paoli si Napoleon na isang radikal at napilitang tumakas ang mga Bonaparte matapos salakayin ang kanilang tahanan. Ipinatapon sa Pransya, namatay ang pangarap ni Napoleon para sa Corsica, ngunit muling isinilang ang kanyang pagkakakilanlan siya ay isa ng Pranses at isang sundalo ng revolusyon. Masakit ang paghihiwalay kay Paoli, ngunit nagtakda ito kay Napoleon sa isang bagong isang landas na hahantong sa malayo, lampas sa Corsica. Pagdating sa Toulon bilang mga refugee, naharap ang mga Bonaparte sa kahirapan, ngunit sinamantala ni Napoleon ang pagkakataon. Yakap niya ang layunin ng Jacobin, masigasig siyang sumulat para sa Republika.
at napansin siya ng mga makapangyarihang tagapagtaguyod. Nang maitalaga siya sa kinukubkob na lungsod ng Toulon, nakita niya ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang bilang isang kaalyado sa politika, kundi bilang isang sundalo. Ang nalalapit na labanan ang magiging pagsubok niya. Sa Toulon, nakita ni Napoleon ang kaguluhan at pag-aalinlangan sa hanay ng mga Republican. Muli niyang inayos ang artilerya, gumawa ng matapang na plano upang sakupin ang matataas na lugar at nanguna sa labanan sa ilalim ng putukan. Pinilit ng kanyang estratehiya ang British fleet na umatras at bumagsak ang Toulon. Ang tapang at galing sa taktika ni Napoleon ay nagpabago sa kanya bilang isang bayani sa isang gabi. Naging Brigadier General sa edad na 24, nagsimula ang mabilis niyang pagangat. Ang Toulon ang sandali kung kailan naging pangalan na dapat tandaan si Napoleon Bonaparte. Pagkatapos ng Toulon umangat ang bituin ni Napoleon, hanggang sa pagbagsak ng mga Jacobin na nagpakulong at nagpahiya sa kanya. Pinalaya ng ngunit, isinantabi nagdusa siya sa Paris, tila tapos na ang kanyang karera. Nagbago ang lahat ng bantaan ng isang royalistang manggugulo ang pamahalaan. Kumilos si Napoleon ng buong pagpapasya nagpakawala ng amoy ng grape shot na nagligtas sa Directory. Ang kanyang walang awang kahusayan ang nagpanumbalik ng kanyang reputasyon at nagbigay sa kanya ng makapangyarihang kaalyado. Sa kaguluhan ng revolusyon, pinatunayan ni Napoleon na siya ay kailangan. Ang landas patungo sa pamumuno at kapalaran ay muling bukas. Sa gitna ng kaguluhan sa politika, nagbago ang personal na buhay ni Napoleon. Tinapos niya ang kanyang engagement sa mabait na si Desiree Clary, at sa halip ay naakit siya sa sopistikado at maimpluwensyang si Josephine de Beauharnais. Ang kanilang kasal ay isang pagsasama ng ambisyon at pagkakataon na nagtulak kay Napoleon sa sentro ng kapangyarihan ng Paris. Ang mga koneksyon ni Josephine at ang kanyang alindog ay nakatulong upang makuha niya ang susunod niyang malaking utos. Magkasama, sila ang naging pinakapinag-usapang mag-asawa sa Pransya. Nang saksihan ng mundo ang pag-angat ni Napoleon Bonaparte.